morning, good afternoon, or good evening mga ka-faith. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at lubos na pinagpapala. Sa bawat gising sa umaga, si Jesus ang lagi nating unahin. Sigurado, ang buhay mo ay sasaya, ang araw mo ay gaganda dahil si Jesus ay ating kasama. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama na, kasama na, si Jesus ang kasama na. Amen! Purihin ng Panginoon sa awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang ating memory verse, ang ating Bible verse na pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Mula po sa Psalms chapter 106 verse 4, Remember me, O Lord, with the favor you have toward your people, o visit me with your salvation. Amen. Do Lord, remember me. Ang kwento ng noong ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus kasama ang dalawang makasalanan ang nagpaalala sa atin ng title ng song na ito. Alalahanin mo ako, ang sabi ng isang lalaking makasalanan na nakapako sa tabi ni Jesus. At sa gitna ng madilim, ngunit matagumpay na oras na iyon, makikita natin ang sangkatauhan na kinakatawan ng nagsisisi at ng hindi nagsisisi na magnanakaw. Ang hindi nagsisisi ay kinukutya si Jesus na nagpapahayag ng kanyang kawalan ng pananampalataya. Kung kaya't ang sabi niya, kung ikaw ang Mesyas, bakit hindi mo matulungan ang iyong sarili at pati na rin kami? Ang taong ito ay kumakatawan sa madilim na bahagi ng kaisipan ng bawat isa sa atin. Ang kaisipang hindi naniniwala sa sacrificial and unconditional love ng Diyos para sa atin. Ang panig na ayaw tanggapin ang paghahari ni Kristo sa kanyang buhay. Sa kabilang panig naman, ang magnanakaw na mayroong pagsisisi. Kinakatawan naman niya ang kabilang panig sa loob natin, ang lumalapit kay Jesus ng may nagsisising puso. Ang panig na nakakaalam na ang pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon ay ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin para sa ating sarili. Ang kanyang wika sa Panginoong Hesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Remember me, ito rin yung sinabi ni Joseph sa Pharaoh's cupbearer noong sila ay magkasama sa kulungan.
Sabi doon sa Genesis 40, verse 14, when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. Remember me, ang sabi rin ni Samson sa Judges chapter 16 verse 28, nanalangin si Samson, o Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako kung maaari ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Pilisteo na nagdukot sa aking mata. Sinabi naman ni Propeta Jeremias sa Jeremiah chapter 15 verse 15, Yahweh, ikaw ay nakakaalam na lahat. Alalahanin mo ako, tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang papayag sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Remember me. At marami pang kwento sa Biblia na mababasa natin na binanggit ang mga katagang ito. Lord, please remember me. A cry of help in times of distress. It is a cry of mercy and guidance and protection in a world full of trials and tribulation. May mga pangyayari na ba sa iyong buhay na nabanggit mo ang salitang ito bilang panalangin ng paghingi ng tulong sa panahon ng mga kabigatan? Lord, alalahanin mo ako sa aking abang kalagayan ngayon. Lord, tulungan mo po ako. And the word, Lord, remember me, gives you hope and assurance, gives us confidence to trust God more. Yung pong isang stanza ng ating inawit na Do Lord Remember Me, sabi doon, ito ay nagpapahayag ng mga kondisyon upang sa ating pagtawag, tayo ay tugunin ng Panginoon. Ang sabi ng lyrics, I took Jesus as my Savior, you take Him too. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo bilang ating personal Lord and Savior. At hinihikayat din ng iba na gawin ito. Maniwala at tanggapin ang Panginoon. It reminds us that the salvation is available to all who seek it regardless of their circumstances and past mistake. At dahil kinikilala natin ang Panginoon bilang Diyos ng ating mga buhay, makakaasa tayo na sa ating pagtawag, hindi tayo malilimutan ng Panginoon. God remember each of His children na nagtatapat at sa Kanya lamang nagtitiwala. God is aware of every tear you cry. Everything is seen, everything is heard, and everything is known. At ang Kanyang mercy and grace ay ating matatagpuan. Ang kahabagan at kaawaan ng Panginoon ay laging nakalaan para sa atin. In God's perfect time, He will hear and answer all our prayers according to His will. Maari ding may mga panahong mas pinapahaba niya ang ating pagtitiis, ang ating pasensya o pagtitiwala dahil sa mga panalangin matagal na nating idinudulog pero hindi pa rin nangyayari. Kapatid, hindi nakakalimot ang Panginoon. Lalo higit sa Kanyang mga anak na matapat at may tiyagang nagtitiwala sa Kanya. He will remember you and He will answer you. Amen and amen. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Panginoon, sa kagandahan ng umagang ito na muli ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat gaya ng paalala ng iyong mga salita sa amin sa umagang ito, Panginoon. Hindi mo kami nililimutan, Panginoon. Hindi mo kami nakakalimutan sa gitna ng aming abang kalagayan, sa aming pagtawag. Kami po ay iyong tinutugon. Kami po ay dinidinig, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat lagi kaming makakaasa na Ikaw ang Diyos na aming Panginoon na laging nakahandang sumaklolo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung merong time na kami naman ay nakakalimot sa iyo, nakakalimot na unahin ka sa aming mga buhay, at mas nabibigyang pagpahalaga, Panginoon, ang mga bagay na meron sa mundong ito. Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Pero, Panginoon, salamat. Bagamat may time na nakakalimutan ka po namin, Lord, hindi mo pa rin kami kinakalimutan. Patuloy mo kaming tinatanggap sa kabila ng aming maraming pagkukulang at karumihan, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapala sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito na aming pinagbulay-bulayan ay patuloy na mag-inspire sa amin, patuloy na magbigay kalakas ng spiritual, Panginoon, lalo higit
sa mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng iba't ibang sitwasyon, kalagayan, pagsubok sa buhay, Panginoon. Kung meron man yung time na feeling nila, Panginoon, na kinalimutan mo na sila, na ang layo mo, Panginoon, ipaalala mo, Lord, sa kanila ang iyong mga salitang ito, hindi mo po kami nakakalimutan. At laging ikaw ay naandyan parang iabot, Panginoon, ang tulong na kinakailangan namin. Salamat, Lord Jesus, sa iyo po ang papuri at pagsamba, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salitang ito. Samahan mo po kami sa buong maghapon, Panginoon, ang mga kapatid ko na kasamang dumudulog sa iyo sa panalangin, nalalaman mo, Panginoon, ang panalangin ng kanilang puso. Ipagkaloob mo po ang katugunan sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Bless us today, Panginoon, sa mga kapatid na papasok sa work, sa school, Panginoon. Ano man ang aming gagawin today, Lord? Patuloy nawa namin mabigyan ng ngiti ang iyong mga labi. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen! Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po muli mga kapatid sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Dalangin ko po ay patuloy tayo napapagpala ng salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan sa bawat umaga. Kaya naman, ibahagi po natin ang video na ito sa ating mga kaibigan, kapamilya, para sila din ay mapagpala ng salita ng Diyos. God bless you po. See you again next Tuesday and every day. Huwag po nating kalimutan na laging magpasalamat sa bawat umaga dahil every gising is a blessing. God bless you!